For this episode, ang discussion natin is about small appliance and laundry branch circuits. Galing sa huling computation natin, ang huling kinompute natin, di ba, yung general lighting and convenience receptacle load. Mapapansin natin dito sa example ni PEC, ang ginawa niya, nag-compute lang siya ng load. With regards sa rating ng branch circuit, di ba, kung ano yung binigay niya rating ng branch circuit, yun yung rating ng circuit breaker mo. Pero pagdating sa sizing ng wire, wala siyang binigay, di ba? Ayan lang, one branch circuit, blah, blah, blah. With regards sa pag-size ng wire, tayo na yung nag-size ng wire, di ba? Gamit yung table na pinrovide ni PEC. Bali, ginawa natin yun, di ba? After natin makuha yung ampere ng bawat circuit natin. Punta tayo ulit dun sa plano. Ginawa natin, di ba? Kinompute natin kung ilang volt ampere ito and then dinivide natin sa volts at nalaman natin yung ampere. After nun, dun tayo nag-size ng wire natin. With regards sa breaker, pakitandaan, di ba, kung dineclare ni PEC na ganitong ampere branch circuit siya, yun yung rating ng overcurrent protective device niya. So, nagkaroon na tayo kagad ng 4 na branch circuit, di ba? 2 sa lighting and 1, 2, yung numero nila sa circuit home run, di ba? Pagkatapos naman dito, 3 and 4. At yung discussion naman natin ngayon ay mapupunta doon sa small appliance branch circuit, yung sumunod doon sa general lighting and convenience receptacle load. So ito na siya, small appliance load, 120 ampere. So ibig sabihin, di ba, yung overcurrent protective device niya is 20 ampere crit at 1,500 volt ampere. Ibig sabihin, di ba, yung wattage niya or yung volt ampere niya is 1,500 volt ampere kagad. Bakit kaya ganun? Tignan natin yung code provisions. With regards sa dwelling units, kailangan natin ng small appliance branch circuit. Ito yung sinabi ng code. In addition to the number of branch circuits required by the other parts of this section, one or more 20 ampere small appliance branch circuits shall be provided for all receptacle loads specified by 2.10.3.3b. So ano ba yun? Ito yun. Small appliances required outlets. Ano ba yung mga required outlets na yun? So ayan, number 1, receptacle outlets in the kitchen, pantry, breakfast room. Wow, pang mayaman, di ba? May breakfast room ka na, meron ka pang dining room. Iba yung pang umaga mo, iba yung pang gabi. Or similar area of a dwelling unit, the one or more 20 ampere small appliance branch circuits required by 2.10.1.11. So yung required branch circuit, di ba? Ayan yun. Shall serve all wall, nakasalampak sa pader, and floor receptacle outlets covered by 2.10.3.3a. All countertop outlets covered by 2.10.3.3c. And receptacle outlets for refrigeration equipment. So, ibig sabihin, yung isa-serve ni small appliance branch circuit, di ba, yung areas ng kitchen, pantry, breakfast room, dining room, or similar area. Bali, maglalagay ka ng mga outlet doon, pero hindi siya counted doon sa general lighting or convenience receptacle load, di ba? Iba siya. Kung nasa area siya ng kitchen, pantry, or ng mga kainan, di ba, ang tawag sa kanya is small appliance branch circuit. So, may sarili siyang branch circuit. So, mapa-wall or floor outlet siya or countertop, di ba? Counted siya doon sa small appliance outlet na yun. Tapos basahin natin, di ba? The one or more small appliance branch circuits specified in the 2.10.3.3b shall have no other outlets. So, hindi na siya pwedeng ma-extend sa ibang area para mag-serve ng ibang load. So, more on nakafocus lang siya sa kitchen, pantry, breakfast room, dining room. At with regards naman sa load calculation, 2.20.3.13 small appliance circuit load, feeder and service load calculation. So, kapag papasok na tayo sa feeder and service load, di ba? In each dwelling unit, the load shall be calculated at 1,500 volt amperes for each 2-wire small appliance branch circuits as covered by, ayun ulit, yung provision para doon sa small appliance branch circuit. This load shall be permitted to be included with general lighting load and be subjected to the demand factors provided in the table 2.20.3.3. Bali, ang demand factors na yan, i-discuss na lang natin yan sa susunod na episode. Bali, focus lang muna tayo dito sa small appliance branch circuit. Mapansin natin, di ba, dito sa picture, nakalagay at least 220 ampere. Sa NEC kasi ngayon, NEC 2020, ang required na branch circuit sa kanila sa small appliance is 2 na. Pero sa atin, dito sa PEC, ang pinaka-list na dami natin ng small appliance branch circuit is 1. Or kung gusto mo dagdagan, pwede mo siya dagdagan. Tandaan, itong mga outlet na to, ang isa-serve niya lang is yung nasa kitchen area, pantry, breakfast room, dining room, or yung mga similar area. Tanong, gaano kadaming outlet ang pwede dito sa small appliance branch circuit?
Based dito sa code provisions, wala siyang sinabi. So, ibig sabihin, di ba, unlimited ulit yan. Pero di ba, kailangan natin gumamit ng common sense. Di ba sinabi ni PEC, yung volt amperes niya is 1,500 volt amperes. Kung 1,500 volt amperes yan, at i-compute mo yung outlet ulit, itong mga outlet na to, by 180 volt amperes, malalaman mo yung dami ng outlet na pwede dito sa small appliance branch circuit. So, try nga natin i-compute. Bali, 1,500 divided by 180 volt ampere. Lalabas na 8.33. Pwede natin sabihin, pwede tayo magkaroon ng maximum na 8 outlets sa isang small appliance branch circuit. Provided na kung yung bawat outlet is bibilangin natin ng 180 volt ampere. Katulad dun sa sinabi dun sa episode 2 natin. Pero pwede mo naman siyang gawing flexible, di ba? Alamin mo lang yung mga loads na sumasaksak dito. Na kung saan, di ba, dapat yung mga loads na sasaksak, hindi siya lalagpas ng 1,500 volt amperes. Magiging safe yung small appliance branch circuit mo. Tandaan, ito yung uri ng branch circuit para sa mga area na ito. Hindi pa counted dito yung mga specific branch circuit sa kitchen. For example, di ba, yung electric range natin, yung microwave oven, or sabi natin, yung sikat ngayon, di ba, yung air fryer. Kasi itong mga items na ito, may iba't iba silang wattage na kung saan ang tataas ng wattage ng iba. Nasa 3,000 watts, nasa 4,000 watts, di ba? At nakita naman natin, di ba, itong small appliance branch circuit na ito is nasa 1,500 volt amperes lang. Ibig sabihin, di ba, yung small appliance branch circuit na ito, hindi niya ma-accommodate yung mga specific cooking equipment na yon na kung saan ang lalaki ng wattage rating nila. Ngayon, gawin natin, punta tayo dun sa electrical plan natin at tignan natin kung nasan ba yung small appliance branch circuit na yun. Ito, nasa electrical plan na tayo ulit. Matatagpuan natin yung small appliance branch circuit dito sa power layout. So, punta na tayo dito sa power layout. Matatandaan natin, di ba, naka-4 na branch circuit na tayo, 2 sa lighting at 2 sa convenience receptacle load. Ibig sabihin, di ba, si small appliance, siya yung magiging pang number 5 branch circuit natin. So, ito siya, di ba? Yung mga outlet mo, di ba, sa dining area daw, sa kitchen or similar areas, di ba, sila si small appliance branch circuit. Mapapansin natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, meron tayong 5 outlet sa small appliance branch circuit natin. At naka-rate siya at 1,500 volt ampere. So, hindi natin nasagad yung 8. So, okay lang yan. I-reflect natin siya na 1,5 doon sa design analysis natin. At mapapansin natin, di ba, meron din tayong solo outlet dito for individual branch circuit natin or doon sa electric range. Kasi nga, di ba, meron tayong mga ibang cooking equipment na kung saan napakataas ng wattage rating nila, na kung saan, di ba, kailangan natin sila gawan ng sarili nilang branch circuit para hindi sila maka-apekto dito sa branch circuit na to. Since, di ba, limited lang yung capacity nito. So, ngayon, ayusin natin yung sa design analysis natin. Bali, meron tayong isang branch circuit for small appliance. So, hindi siya pasok dito sa convenience receptacle load. Pero once na mag-apply ka ng demand factor, pasok siya dun sa general lighting. Kailangan mo siya ipasok as per Philippine Electrical Code. Kung nakalagay dito, di ba, 2, gawin na lang natin 1. Iisa lang naman yung pinrovide natin na branch circuit para dun. At di ba, kung 120 ampere, edi 20 ampere trip siya. So, ayan, use 120 ampere trip. 60 Hz 2-pole, 240 volts, molded case, circuit breaker. So, ito na naman, di ba? Magsa-size na naman tayo ng wire natin at ng equipment grounding conductor natin. With regards sa branch circuit natin, di ba? 1,500 volt amperes siya. So, punta tayo sa calculator. So, 1,500 volt amperes divided by 230 volts. So, ilang amperes yan? 6.52. Pero di ba nilagay ni PEC na 20 ampere trip yung circuit breaker. So ang gagawin natin, isasabay na lang natin yung wire sa rating ng circuit breaker. So punta tayo ulit dun sa table. Ito na, sa table na tayo ulit ng mga conductors natin. Tandaan, di ba, once na malaman natin yung ampere, pwede na tayo mamili ng size ng wire natin. Bali, katulad ng dati, kung TW yung gagamitin mo, di ba, pwede na yung 3.5 na TW. Pero syempre, di ba, gusto natin mas mataas na onti yung
rating at mas nakaka-endure ng mas mataas na temperature. Pero at the same time naman, di ba, gusto mong optimize. Pwede naman tayo mag-base sa 98 degrees centigrade. Mangyayari nga lang, mas mahal yung mga conductor dito, di ba? So, i-optimal natin. Dito tayo sa 75. So, kung magsa-size tayo, bigyan natin ng konting allowance, di ba? Pwede na tong 2.0 or itong 14, di ba? Kasi di ba yung 14 or yung 2.0 na THWN, meron siya ampacity na 20 amperes. Pero for the purpose of future expansion, or sabihin natin, di ba, magkaroon tayo ng accounting allowance, ipipick natin yung 3.5 or 12. Pero syempre, di ba, kung tight kayo sa budget at gusto niyo yung optimize, pwede na itong 14 or yung 2.0 square millimeter. Pero yun, for this design, gagawin ko, kukunin ko na lang yung 12 or yung 3.5 na merong ampacity na 25 amperes. So ito, okay na to. Use 3.5. Tapos punta naman tayo sa equipment grounding conductor. With regards sa equipment grounding conductor, di ba? Based na pag-aralan natin, yung size ng equipment grounding conductor, magbabase siya dun sa rating ng circuit breaker. So punta tayo ulit sa table para malaman natin kung paano natin isa-size yung equipment grounding conductor. So ito na yung table natin para sa equipment grounding conductor. Rating or setting of automatic overcurrent device. So kung yung rating ng overcurrent protective device natin is 20 ampere trip, ang magiging size ng equipment grounding conductor natin is 3.5 or 12 kung pure copper yung gamit natin. So balik tayo dun. Bale, ito i-edit na natin and 3.5. After natin malaman yung mga size ng wire, so meron tayong tatlong 3.5. Tatlong 3.5 lumalabas to. Ngayon, pupunta naman tayo sa table ng mga conduit para makapag-size tayo ng tubo natin. So ito, PVC, Schedule 80. Tapos diba, THWN. So dito tayo pupunta sa table na to. So for THWN at 3.5 yung sukat natin, zoom in natin to na konti. So kung meron tayong THWN na 3.5, at yung size ng tubo natin is medya, di ba? 6 yung pwede magkasya. 16 mm yung inner diameter, 20 mm naman yung outer diameter. So, ibig sabihin, di ba, pwede na natin gamitin yung medya or yung half inch. Balik tayo ulit dun sa electrical plan natin. So, ito, yung min ko dito sa 20 mm diameter na to, bali siya yung outer diameter or medya na rin yan. Ayan na yung magiging size natin para sa conduit. So, ibig sabihin, pasok na pasok ito. Since tatlo lang sila, di ba? 6 pa naman yung kayang entertain nung size ng conduit na to. So, pwedeng-pwede na siya, di ba? Okay na tayo para sa ating small appliance branch circuit. Punta naman tayo sa susunod. Ito yung sumunod ngayon. Laundry circuit. So, C sections 2.10, 1.11, C, yung pangalawa, di ba yung number 1 that is yung small appliance? Bali yung pangalawa, si laundry circuit. Tapos, and 2.20.3.13b. Nakalagay dito, 120 ampere at 1,500 volt ampere. So, ayan, di ba? Nakakita ulit, 120 ampere, ibig sabihin, yung size ng circuit breaker ng laundry circuit natin is 20 ampere trip. Tapos yung wattage niya naman or yung volt ampere niya is sinet kagad sa 1,500 volt ampere. Pero di ba saan nanggaling yan? Sabi, C daw itong sections na to. Bali puntahan natin. So ito na siya, laundry branch circuit. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, so natapos na yung small appliance, di ba? So ito naman, at least one additional 20 ampere branch circuit shall be provided to supply the laundry receptacle outlet or outlets. Ayan, required by 2.10.3.3F. So this circuit shall have no other outlets. So kung meron kang laundry area, di ba, lahat ng mga outlet na nag-i-exist doon, pasok siya dun sa laundry branch circuit. At itong outlet na to, di ba, wala siyang ibang dapat outlet. Hindi siya permitted para mag-supply ng lighting or outlets sa ibang room. So, solo lang siya para dun sa laundry area na yon. So, ayan, 2.10.3.3F, laundry areas required outlets. In dwelling units, o yung residential, di ba, at least one receptacle at iisang saksakan lang, di ba, shall be installed in the areas designated for the installation of laundry equipment. At least one. Pero ito, di ba, nakita natin sa illustration ni Mike Ford, hindi lang siya isa. So, marami siya. Pero tignan natin yung electrical plan natin, di ba? Ang sabi kasi at least one. Punta tayo dito sa may power layout ulit. Kasi nandito lahat ng mga convenience outlet natin eh. Iba't ibang uri nga lang. So, ito, meron tayong laundry area.
At diba, sabi naman ni code, at least 1. So ito, meron tayong isang branch circuit para sa laundry branch circuit natin. At diba, kung pang-5 si small appliance, ibig sabihin, pang-6 na natin si laundry branch circuit. At based do sa episode 3 natin, diba, itong outlet na to must be GFCI protected. Pakitandaan yun. Since itong outlet na to is nasa wet area siya, di ba? Kung saan mabilis magkaroon ng ground fault condition. So, balik na tayo ulit sa code provision. So, yan, di ba? So, nagawa na natin tong at least 1. Tapos, with regards naman dun sa provision ng 2.20.3.13b, and a load of not less than 1,500 volt amperes shall be included for each 2-wire laundry branch circuit installed as covered by 2.10.1.11c2, di ba? This load shall be permitted to be included with the general lighting load and subjected to the demand factors provided in the table 2.20.3.3. So ayan, di ba, once na magsasize na tayo ng feeder conductor natin or ng service entrance conductor natin, di ba, doon tayo mag-a-apply ng mga demand factors natin. At itong laundry branch circuit na to, sasama siya doon sa general lighting and convenience receptacle load natin. So napansin natin yun na, di ba meron tayong general lighting and convenience receptacle load. Once na mag-a-apply tayo ng demand factor, ipapasok natin doon si small appliance at ipapasok din natin si laundry branch circuit. Tapos tignan lang natin itong mga iba pang branch circuit natin. So sa bathroom branch circuit, pansin natin wala na siyang additional load calculation. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one 230 volt 20 ampere branch circuit shall be provided to supply a bathroom receptacle outlets. Such circuit shall have no other outlets. Pero doon sa electrical plan naman natin, hindi tayo nag-provide ng outlet para doon sa bathroom. Okay lang yun, para kung gusto mong mas safe, diba, yung tipong walang electrical doon sa bathroom para iwas makuryente, diba, hindi mas okay na yun. So ito, punta tayo dito sa toilet and bathroom, diba? So mapapansin natin, wala tayong ka-outlet dito. Ito sa labas, ito yung water pump natin na weatherproof pa siya. Pero meron tayo dito yung exhaust fan natin. Pero itong exhaust fan na to, diba, nasa bandang taas naman to. Ayan yung minsan na nakikita nyo sa mga restaurant, diba? Yung mga CR na mga restaurant, diba? Yung once na pumasok ka, may exhaust fan kagad doon sa taas na naglalabas kagad nung smell. Balik tayo ulit doon sa code provisions. Tapos ayan, meron din tayong garage branch circuit, diba? In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least 1, 230 or 115 volt 20 ampere branch circuit shall be installed to supply receptacle outlets attached in detached garages with electric power. This circuit shall have no other outlets. With regards sa load calculation neto, wala namang pinrovide si Philippine Electrical Code. Kasi diba, based doon sa isang code provisions natin, sinabi na hindi naman na sila kailangan bilangin. So puntahan natin ulit yung code provision na yun. So ito, di ba, no additional load calculations shall be required for such outlets. So ito, di ba, meron tayo yung sa bathroom outlet at meron din tayo dun sa outlets in outdoors, garage, and basement. Kaya di ba, yung sa garage and bathroom branch circuit natin, kahit hindi mo na siya dagdagan ng load calculation, okay lang. Kasi nga, di ba, pasok na daw siya dun sa general lighting and convenience receptacle load. Ang hindi nga lang kasama dun yung small appliance at yung laundry. So ngayon balik tayo ulit doon sa laundry. So ayan, di ba? So meron tayong 120 ampere at 1,500 volt ampere. So balik tayo doon sa electrical plan. Ito yung may hiwaga ng onte, di ba? Kasi di ba, dineclare kagad ni PEC yung ampere rating ng branch circuit, di ba? 120 ampere. Ibig sabihin, di ba, dinikta mo na kagad yung rating ng circuit breaker. So, kung meron ka ng dikta na rating ng circuit breaker, di ba, ang gagawin natin, ipapantay na lang natin yung size ng wire doon, di ba? Kung naka 20 ampere trip yung circuit breaker, edi dapat nasa 20 ampere din yung ampacity ng wire natin. So, ayusin natin yung design analysis natin dito. Ayan, so laundry, 120 ampere at 1,500 volt ampere. So, once na i-compute natin yan, di ba, ilan yung maximum dami ng outlet? 8 ulit. Di ba, meron tayong 1,500. At kung i-compute natin yung kada outlet na 180, di ba,
yung pinaka-maximum mo is 8. Pero napansin naman natin, di ba, naka at least 1 tayo, isang outlet lang, tapos ang kayang saluhin nun is 1,500 volt ampere. So, kung yung 1,500 volt ampere natin, i-divide natin sa 230 volts. Katulad lang siya ng small appliance branch circuit, di ba? Meron tayong 6.52 ampere. At syempre, di ba, ito nga, ginawa niya, ang rating daw nitong laundry branch circuit is 20 ampere. E di ibig sabihin, titingin na lang tayo ng wire na 20 ampere din yung ampacity. Ibig sabihin, di ba, same lang dito siya sa small appliance branch circuit. So, pwede na natin ayusin itong size ng wire natin at ng equipment grounding conductor. So, with regards sa size ng equipment grounding conductor, di ba, naka-base sa rating ng circuit breaker. At kung yung rating ng circuit breaker mo is 20 ampere trip, ibig sabihin, di ba, ang size ng equipment grounding conductor mo is 3.5. Ayan, edit na natin to 3.5 square millimeter, THN or THWN, wire in 20 mm diameter UPVC. At ayan, na-compute na natin yung sa laundry branch circuit natin. Ang gagawin naman natin ngayon is i-subtotal na natin itong mga load natin. Ayusin pala natin ito since hindi na siya dalawa, di ba? Isa na lang siya. So, 1 ampere at 1,500 volt ampere. So, 1,500 volt ampere. Isang small appliance na lang yung provide natin. Tapos, meron tayong general lighting natin na naka 3,480 volt ampere. Ngayon, i-compute natin ito at mag-iiba yung subtotal natin ngayon. Kasi ipe-prepare na natin yan para sa service or feeder natin. So, for general lighting and convenience receptacle load, meron tayong 3,480 volt ampere. Sa small appliance, meron tayong 1,500 volt ampere. Kasi isa lang siya, di ba? Tapos, meron tayong 1,500 volt ampere ulit para sa laundry. At yung magiging subtotal ng load natin is 6,480 volt ampere. So, i-edit na natin ito. Ayan, so meron tayong 6,480 volt ampere. Combine na yan ng small appliance, laundry, general lighting, and convenience receptacle load. Kasi nga, di ba, sabi ni PEC, kung magko-compute tayo para sa demand factor, magkakasama si general lighting, small appliance, and laundry. Isasama daw natin sa general lighting si small appliance at laundry. Tignan nga natin ulit yung code provisions na yun. For feeder and service load calculations, this load shall be permitted to be included with general lighting and to be subjected to the demand factors, which yung gagawin natin sa next meeting. Tapos ganun din kay laundry branch circuit. This load shall be permitted to be included with a general lighting load and subjected to the demand factors provided in the table, blah blah blah. Balikan natin ulit yung design problem natin. So ito, di ba, after ng laundry branch circuit, nagkaroon na siya ng subtotal niya. So 6,480 volt amperes. After nun, nag-apply na siya ng demand factor. Ayan yung magiging topic natin sa susunod na episode. Ano ba yung application of demand factors na yan? Tignan natin yung electrical plant kung halos parehas na sila netong nasa design natin. Even though na nagkaiba tayo ng dami ng branch circuit, mapapansin naman natin, di ba, same pa rin yung load calculations natin. Ginawa nga lang natin mas flexible ito, na kung saan, di ba, ayun nga, kung may mag-trip man, hindi buong bahay mawawalan ng ilaw or buong bahay mawawalan ng outlet. So, nakaparallel na tayo dun sa problem dun sa PEC, nakasubtotal na tayo, at papasok na tayo dito sa application for demand factors. So, kung gusto nyo kami samahan dito para matuto sa electrical design, subscribe lang sa aking channel at see you sa mga future episodes. Salamat ng marami!